Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong panoorin ngayon, bigyan natin ng reaksyon itong nangyayaring National Day Parade ni Xi Jinping. Kahapon lamang ito na talagang pinaghandaan nila ito ng matagal na taon para lamang ipasikat sa buong mundo. Kasama na dyan ang pagmayabang at kasama na rin dyan ang advertisement na sila daw ang superpower sa buong mundo. At moderno daw ang kanilang mga armas banggera kaysa Amerika. Ay nako, lahat naman ng mga nila diyan gagamitang kinopya lang sa Rusya at sa Amerika. Kaya ito ang ating kaibigang Shalky Parma magbigay ng reaksyon dito sa mga modernong teknolohiya daw na panggera ng China. Kaya ito, atin panoorin ang video courtesy ni Shalky Parma. About pride, pomp and pageantry. In Beijing, they're also about flexing power. Like you saw, China rolled out its biggest ever military parade. Tiananmen Square turned into a showroom for weapons, lasers, AI-powered tanks, underwater drones, robot wolves, and missiles meant to catch Washington's eye. So what exactly did Beijing put on display, and why does it matter? Let's break it down for you, starting with lasers. That's number one. Lasers, they were one of the big surprises. The first to roll past was the LY-1. In today's parade, it was mounted on trucks, but the state media said it's been designed for aircraft carriers. And its job is quite simple: carry out precision strikes that can burn through drones or anything small and fast. Okay, so Then came the high-energy laser. It was also mounted on a truck, and this too was designed for anti-drone weapons. Okay, so ito nga ay laser. Mukhang laser lang ng China. Actually, ang unang nakadevelop niyan ay ang Rafael company ng Israel. Ang Israel ang unang nakaimbento ng ganyan na laser beam na pangsunog o pampasabog ng mga lumilipad na sasakyan ng mga drones. Kasama ng drones diyan. Ngayon, ang galing-galing talaga ng China mangopya, no? Siguro bumili lang sila o baka may spy sila doon sa Rafael Laser Company ng Israel at nakakopya kaagad, di ba? Grabe. Pero naglalakihan lang yan eh. Malaki lang tingnan pero wala yan. Parang ilaw lang yan eh. Talagang pang show lang yan. Sabi nga nila, paper tiger ang China, paper dragon. Yung papel lang talaga, parang drawing lang. Itong mga malalaking dito, hindi yan sumasabog. Yung mga malalaking ballistic na nakaparid. Walang laman yan, walang pulbura yan. Tubig lang yan at barilis na pinagdugtong-dugtong at pininturahan. Maniwala kayo sa gera ng Afghanistan. Wala, hindi nagsisilbi yung mga Chinese made na kahit mga kanyon doon, palpakis yung mga bala, hindi sumasabog. Kaya itong bakit ganito sila mag-parade na inilabas nila kahit yung panahon pa ni kupong-kupong na missile nila ay pinaparada, pinipinturahan para mukhang bago. Dahil nga pinabilib nila ang Amerika at tinatakot nila pati ang Amerika na marami na daw silang armas. Ang mangyayari niyan ay lalong gagawa ang Amerika ng mas malaki at mas malakas na mga bomba na totoong moderno. Ang Amerika hindi yan nagpapakita ng magpaparid ng ganyan. Kaya nga sabi ng mga Chinese, wala daw na ipakita si Donald Trump na mga kagaya ng sa kanila. Sikreto nga hindi pinapakita ng Amerika pero sila yung number one. Kikita naman natin kapag nagbomba ang Amerika tapos ang gira Okay, patuloy tayo. So meron na silang laser beam na modernong armas. Ay nako, parang kwento lang. Kinopya lang galing sa Israel. Ang Israel nga hindi pa naka-perfect niyan Hindi pa na-perfect ng Israel. Matagal bago masunog yung drone. Kapag tamaan itong beam, aabot ng kalahating minuto. Kaya hindi pa siya perfect. At kinopya na kaagad ng China tapos pinaparada. Okay, tingnan natin ang number 2. Video to courtesy ni Palki Sharma. Anti-drone operations rather. Beijing framed it as part of a layered defense system meant to take down swarms of drones. And why does it matter? Because drones are the cheap, disposable and effective weapon of the moment. From Ukraine to West Asia, drones have changed warfare.
And these lasers give China a potential counter, a way to knock down thousands of flying threats. Highlight number 2, the smart tank. China showed off the Type 100 tank. The state media called it highly intelligent. Ay naku, nandyan na naman yung highly intelligent na tank nila. AI daw. Wala yan. Kahit Abram lang ng Amerika, hindi yan magsisilbi. Isang battle tank. Ano bang nila? Experience dyan? Wala. Katulad lamang sa yung mga barko nila na destroyer, di ba? Palpakis yung mga kapitan. Kaya nagbanggaan tuloy. Kung alam mo yung mga inchik na yan, sa panahon ng giyera, kung paano maniubrang mga tangke. Magaling lang yan sa parada. Kasi yan nga yung wolf warrior strategy ng China, yung nanggugulat sila palagi at pinapakita na marami daw sila tangke. Ano ba naman yung mga tangke na yan? Ang maganda lang dyan ang panglabas eh. Pero sa loob niyan talagang palpakis yan. At baka ang mga ammunition yan, baka hindi rin sasabog yung iba. Kaya nga kahit armas ng Korea, palpakis pagdating sa Ukraine eh. Katulad din yan sa China kasi hindi sila battle tested. At matagal nang nakaimbak yung mga armas nila na yan, kaya hindi na sumasabog. Ay nako, inchik talaga. Pabilib ng pabilib eh. Parang ano lang to eh, parang si Diskaya, di ba? Si Sara Diskaya na pabilib ng pabilib sa kanyang luxury cars. Anong nangyari? Kulong siya ngayon, di ba? Napulis lang pala na version yung si Diskaya. Mukhang pera talaga. So itong mga pakitang lang to eh. Papasikat lang, flaunting ang tawag, flaunting. Tinatakot nilang Washington DC ang Amerika eh, si Trump. Hindi matatakot ang Amerika, wala sa kalahati ang China. Kapag nagira, isang oras lang yata, baka matulad yan sa Iran eh. Sa Iran, ang Iran ang pinakahari sa Middle East in terms of terrorism. Pero nang bumbahan ng Amerika, isang araw lang, di ba? Dalawang B2 Spirit lang eh ang ginamit, tapos grabe. Kaya kapag Amerika, top secret lang talaga yung mga armas nila, hindi pinaparid na kagaya nito. Si Donald Trump nagparid ng celebration ng yung Confederate, yung mga Republicans na mga army noon. Yun ang kanyang pinaparid, yung historical, hindi yung ganito na moderno. Kaya sobrang yabang talaga itong mga inchik na ito. Maganda nga, matuloy ang gera para malaman kung sino ang superpower, Amerika o China. Para matapos na itong pagyayabang nitong inchik na ito eh. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ni Palki Sharma. So what's the USP? Well, unlike its predecessor, this one comes with augmented reality technology, plus some of these support vehicles were topped with quadcopter drones. These are meant to spot and hit targets in real time. Highlight number 3 is missiles. And there were way too many of them. For the first time, China publicly displayed its full nuclear missile triad, which means it now has nuclear weapons that can be launched from land, sea and air. That's a nuclear triad. Ayan, so ballistic yan. Missile with nuclear warheads. So ang iba diyan ay sasabog yan. Pero yung sobrang kalahati diyan ay panis na yan. Hindi na yan sumasabog, mga tubig lang. Yung iba diyan wala talagang laman yan eh. Pangparid lang yan para marami tingnan. Bakit ipapakita mo lahat ng armas mo? Nababasa ka na ng kalaban, di ba? Mga kababayan, napakabubo talaga. Nakikita yan ng Amerika, gagawa ang Amerika ng pampasabog din diyan. Kaya ubos yan. Ano na yan eh, panahon pa yan ng Renaissance ng mga armas eh. Panahon pa yan ni Von Braun tsaka ni Einstein, yung nag-imbento ng mga nuklear. Kaya wala yan, panis yan. Ang mga inventor ng Pentagon ay mga alien eh. Kung maniwala kayo sa hindi, yung mga alien ay buhay pa, nandyan sa Area 51. Yun ang nagbibigay ng mga technology sa Amerika. Kaya nagagawa sila ng mga eroplanong stealth bomber, mga kababayan. Ang Amerika, sinong nila nagtuturo, nangungupya lang sila eh. Nangungupya sa Rusya, nangungupya sa Amerika. Pati nga armas nila, kinukupya sa Rusya, kaya nagalit si Putin. Yung laser beam, kinupya sa Israel.
Baka yung laser, yung dome na naman, yung Iron Dome ay kukopyahin na naman ng China. Di ba mga kababayan? Flaunting lang talaga itong ginawa ng China, propaganda lang, na malakas talaga sila, nananakot. Paano matakot ang American yan? Panahon pa yan ni kupong-kupong na mga technology. Ang nuclear ngayon ng Amerika ay hindi malalaki. Ang nuclear ngayon ng mga armas ng Amerika ay kayang dalhin lamang ng mga jet fighters. Maliliit lang, pero kapag sumabog, sobrang lakas. Itong sa China naman, naglalakihan, pero parang kwitis lang yan. Pagsasabog yan, pisot pa rin yan. Supot yan kapag sumabog, ay bading ang tunog niyan. Mga kababayan. Wala talaga, palpak talaga yan. Hanggang parada lang yan. Alright, patuloy tayo. Here's the lineup. There is the DF-61, a new solid-fuel intercontinental ballistic missile or ICBM. Oh, ito yung ICBM nila. Ay mukhang hindi yan lumilipad Sa itsura pa lang, parang pinagdugtong-dugtong lang na tangke ng tubig, di ba? Ito yung mga warheads daw, parang tangke lang din ng tubig, pininturahan lang yan. Ay nako, China. Ayan yung rocket nila parang kinabit lang Hindi naman talaga umaapo yan. Palpakis talaga yung parid na yan Akala nila matatakot dyan ng Amerika. Baka ang Pilipinas tayo matakot dyan. Pero wala, hindi yan makakaabot dito. Palpak nga yan Yung mga fuel ng mga rocket na yan, mga panis na yan, hindi na yan masusunog. Kaya hindi na yan lumilipad. Baka paglipad yan, babalik sa kanila Kasi nga palpak Kinopya lang talaga yan. Palpakis yung China na yan. Testing ng testing. Tapos dito nga sa atin bumagsak yung debris So itong kanilang mga maliliit na missile baka merong laman yan kasi maliliit lang. Pero karamihan dyan, katulad ng vaccine, tubig lang Yung kanilang Sinovac, ang binenta nila sa Mexico ay mga tubig ang laman. Tingnan nga natin itong robot. There were robot dogs fitted with cameras and gun turrets. Robot wolves were also present. These are meant for reconnaissance and logistics. So none of this is science fiction anymore. Beijing is showing that traditional warfare is indeed changing. Mabuti hindi ito mga kababayan hinabla ng Amerikano. Ang unang nakaimbento ng robot dog na panggera ay Amerika talaga. Tapos nagtaka lang ako, after a month, 3 months ba yun, ay mayroon na rin ipinakita ang China na kamukha pa rin ng sa Amerika. Kaya nangungupya Ang katotohanan yan, bumili sila ng mga binibenta sa Amerika na ganyan, na robot dog, and din kinukopya nila. Tapos sasabihin nila na na itong inimbento nila yan. Lahat kinopya yan. The greatest imitator of all time, of all period, of all in the history, in the universe, kasama na ang dyan, sanlibutan. Ang China talaga ang grabe mangopya. Kahit nga yung 1 sentimo natin na merong panday na nagpapanday na merong mayon volcano sa likod, yung kulay pula na sentimo, ay kinopya ng Chinese para ibenta sa Lazada na nabibenta ng 200 pesos. Kasi mga antique coins yung kinopya pa rin ng China sentimos lang ng Pilipinas. Lalo na yung mga old dollar ng Amerika, kinopya din yan ng China. Walang patawad ang China kahit mga old coins ng ibang bansa kinopya. Ngayon ito sa mga jet fighters manood tayo. But what's the larger point again that Beijing is trying to make? We can think of 3 things. Number 1, China is trying to influence history. Remember, this event was about World War II, to celebrate the 80th anniversary of Japan's surrender in the war. It showed China and Russia as the victorious powers. Itong National Day Parade ng China, commemoration ito ng, sabi nila nanalo daw sila sa Japan. Imbis sila nga yung sumurinder sa Japan ng araw na ito Itong National Day Parade nito ng China, ito daw yung nanalo sila sa Japan noong World War II. Kailan ba sila nanalo sa Japan ng World War II? Minasakir nga sila ng Hapon Mga gago talaga. Gawa-gawa ng kwento parang sa WPS binabaliktad yung mga kwento Kaya kahit saan na history book i-research itong nanalo daw sila sa Japan noong World War II, kaya meron silang National Day Parade, panluluko yan sa kanilang mga mamamayan para bibilib
para bibilib yung mga Chinese na natalo pala nila ang Hapon noon. Kalukuhan. Kailanman na hindi sila nanalo sa mga Japanese. Kahit nga sa Mongolia, natalo sila sa Mongolia noon noong Ancient War kay Genghis Khan. Minasakir ang buong China ng tauhan ni Genghis Khan Tapos yung mga lalaki pinatay, yung binuhay yung mga babae lang at naging mga asawa ng mga Mongols ang mga Chinese women. Kaya karamihan ng Chinese ngayon ay may lahing Mongols. Kaya Mongoloid, di ba? Ayan, yung kanilang presidente mukhang Mongol nga. Grabe, napakabubo naman. Palaging parid ng parid Pasikat ng pasikat. Palpak naman yung mga kinopya nila. Yung mga robot dog, palpak yun. Maniwala kayo sa hindi, kinopya lang sa Amerika. Laser beam, kinopya sa Israel. Kanilang mga rifles, mga pistols, kinopya din eroplano, kinopya din sa Russia, kaya nagalit si Putin. Grabe, mga dakilang mangungopya yan Kaya paano tayo bibilib sa pinaparada nila, kinukopya lang. Alam nyo, kapag kinopya mo ang isang bagay, hindi yan 100% na makuha mo. Katulad niya ng clone, kahit naka-clone yung tao, hindi mo makopya yung isip ng original na kinopyahan. Ganyan talaga yan, kahit photography. Yung kinopya mo ng photography, ay hindi yun katulad ng original. Pwedeng na-enhance yun, pero hindi talaga katulad sa original. Ay nako na mga inchik ito. Nagpapabilib, natatawa lang si Donald Trump sa tariff war pa nga, talo na sila naghirap na sila ngayon. Tariff war pa lang yan Ilalo na kung totoong gera. Kaya mga inchik, ay nako, itigil nyo na yan. Walang bibilib sa inyo. Ang bibilib sa inyo si Kim Jong-un lang Tapos si Putin ay walang bilib yun. At yung iba pang mga mga DDS bumibilib sa inyo. Mga utak dilis. Walang bibilib. Okay, tapusin na natin ng video, courtesy ni Palki Sharma. He tried to downplay the role of the United States. But the fact is, American assistance was crucial for China. You see, large parts of China were occupied by Imperial Japan. China's liberation from Japan came only after Japan's defeat in the war. And Japan's defeat came because of the US atomic bombing. So the US did have a crucial role to play. Ayan, so ayan pala ang history. Yung sinabi nila na nanalo sila sa giyera ng Japan ay tapos nang bombahin ng Amerika ang Japan ng nuclear. Dalawang nuclear, di ba? Si Fat Boy na nuclear at saka yung sino ba yung isa? Yung isa ay Fat Boy. Enola Gay pala. Enola Gay, bakla Enola Gay, hinulog sa Hiroshima. Ang Fat Boy ay sa Nagasaki. At nang sumurinder ng mga Hapon, yung mga naiwan doon sa China na sumurinder na rin ay yun ang pinasurinder din ng China, pero sumurinder na yun sa US. Kaya sinabi nila na ito daw ay National Day Parade na pag-commemorate nila ng giyera sa World War II na nanalo sila sa Japan. Hindi sila nanalo, ang Amerika ang bumomba sa Japan, kaya nga sumurinder ang mga Hapon. Gago talaga itong mga inchik, no? Binabaluktot nila ang history, maniniwala sa kanila ay mga inchik lang na utak didiis din. Mga didilis, walang laman ng utak Paniwala ng paniwala. Kaya yung talagang mga democratic na utak, yung talagang matalino na mga inchik, yun yung lumipad papunta ng Taiwan at sumama sa New Republic of Taiwan. Yung mga utak talaga na lang, parang aso lang, nasunod-sunuran lang sa amo, yun yung naiwan sa main China. Yan sila ngayon, na takot palagi sa kanilang pinuno, sunod-sunuran lang. National Day Parade, nagtawanan lang ang mga Hapon ngayon Paano nila natalo ang Hapon? Sa giyera, di ba? Sumurinder na nga sa Amerika, tapos inangkin nila na sa kanila sumurinder noong World War II. Ay nako, nakakatawa. Kaya ako'y magpaalam na mga kababayan, pag-comment sa ating comment section down below sa inyong mga masasabi, at sa mga bago pa lamang sa channel nakabisita ngayon ay huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.